Lord, please send some help. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Pinangangambahang madadagdagan pa ang bilang ng mga nasawi sa magnitude 6.9 na lindol sa Visayas at Bicol kagabi na ayon sa latest na talang natanggap namin ay nasa 69 na. Matindi na ang mga pinsala sa unang pagyanig palang kagabi na nasundan pa ng halos 900 na aftershock base po yan sa 10 a.m. update ng PHIVOLCS. Kaya mga kapuso, magdamag po ang pangamba ng mga Sembuano. Kabilang po rito sa Bogo City kung saan naitala ang episentro ng lindol. Ito rin ang itinuturing na ground zero sa dami ng nawalang buhay at winasak na mga bahay at establishmento. Pwede makitawag si estudyante. Binabaybay ng mga sasakyang ito ang First Mactan-Mandaue Bridge sa Cebu kagabi nang biglang ang tulay nagmistulang duyan. Oh my God, Lord. Pagyanig na pala ito na dulot ng magnitude 6.9 na lindol sa probinsya. Jesus Christ. Sa lakas, naghintuan ang mga sasakyan at may mga rider at pedestrian pang kumapit na lamang ng mahigpit sa railing. Lang, kusog kaayo ang linog lang. Ang epicenter ng lindol sa lungsod ng Bogo, kung saan ilan ang namatay matapos madurog ang ilang bahay sa lakas ng pagyanig. Sa gitna ng dilim, ang ilang residente sinisikap na makuha ang mga naipit sa ilalim ng debris. Pareho, big tabang. Hanggang sa Bantayan Island, dama ang lakas ng lindol. Ang krus at mga ilaw ng St. Peter the Apostle Parish bumigay. Kasagsagan naman ng gala ng isang beauty pageant nang maramdaman ang lindol sa Cebu City. Kanya-kanyang tago sa ilalim ng mesa ang mga staff at manonood. Kasama sa naroon si Cebu Governor Pam Baricuatro. It was really scary. All of a sudden, we just felt the building shake. Tapos may mga chandeliers na huhulog. Doon kami sa ilalim ng table, no, nagtago kami doon. Binalot din ng takot ang mga empleyadong ito ng isang mall sa Cebu nang bumagsak ang kisame dahil sa lakas ng pagyanig. Habang nagkukubli, sa dasal na sila kumapit. Lord, please send some help, Lord. Lord, stop. Lord, please. Oh my God, Lord. Lord. Nang tumigil ang pagyanig, hindi na halos makita ang labasan dahil sa dami ng mga debris na nakaharang sa kanilang daan. Agad ding nagsitakbuhan ang mga nanunuluyan sa establishmentong ito sa Cebu City. Sa pagmamadali, ang ilan nakayapak na lamang at nakapantulog pa habang dumaraan sa mga bubog at basag na tile sa hallway para lang makalabas ng gusali. Ato ang mga sakop Sa San Remigio, kabilang sa mga pinuntahan ng mga rescuer, ang sports complex na pinagdausan ng isang paliga kagabi. Pagkagat ng liwanag, mas nakita ang bakas ng pinsala ng lindol. Gaya ng mga gumuhong parte ng fast food chain na ito, hindi rin nakaligtas ang Archdiocesan Shrine of Santa Rosa de Lima sa Daang Bantayan, Cebu, na nawasak ang bubong at harapang parte. At mga kapuso, papunta pa lamang kami dito po sa Bogo City mula po sa paliparan. Kabilang pinsala ang sumalubong sa amin saan man kami lumingon. May malalaking bato at lupa sa matataas na lugar na bumagsak po sa mga istruktura, sa mga bihikulo, sa mga motorsiklo at iba pang klase ng sasakyan. At kami mismo po ang nakaranas ng aftershock kani-kanina lamang. Sa isang iglap, sunod-sunod na pinsala ang natamo ng probinsya ng Cebu dahil sa pagyanig ng 6.9 magnitude na lindol kagabi. Sa Barangay Liki, sa bayan ng Sogod sa Cebu, sinalubong kami ng bundok na tila natapyas dahil sa pagyanig. Mga kapuso, isang oras po ang layo bago namin marating ang Bogo City. Kami ho ay narito ngayon sa bayan ng Sogod. Ganito ho ang dinatnan ng GMA Integrated News Team.
Sa gilid ho ng bundok na ito, yupi-yuping mga sasakyan, mga bihikulo at motorsiklo, makarapong ho, yun hong bahagi ng lupa at tumabon dito sa tabing kalsada. Tumambad ang nayubing mga sasakyan at nagbuwalang mga motorsiklo. Mga kapuso, ganito ho kalalaki yung boulder na nanggaling ho doon sa ibabaw na mistulang pinapyas at bumagsak nga ho yung bahagi ng mga bato dito sa tabing kalsada. Yun hong waiting shed, makikita ko sa inyo. Nasa likod ho ng bato na ito. At masakyan, buti walang tao. Ang pinaka-apektado ang lungsod ng Bogo sa Cebu na siyang episentro o sentro ng lindol. Sa Purok Talisay B, Barangay Binabag, mga residenteng nasa gilid ng kalsada ang bumungad sa amin. Kami ho ay nakarating na dito ho sa Bogo City. Kasama ho natin yung isa sa mga residente. At ang binabanggit ka sa atin, ma'am, sadali lang. Sige ho, nasaan ho tayo pupunta ngayon? Yung bahay Tungo niyo? sa bahay namin kasi sirang-sirang po. Isa ang bahay ni Arnie Casala sa mga napuruhan. Ang tahanan ni ma'am. Pagkatapos hong yanigin ng lindol kagabi. Kung ako ho ang tatanungin, pistulang binagsakan mo ng bomba. Lalapit po ako para makita ninyo. Ayan ho. Ito ho ang palikuran, ma'am? O ito ang kusina? Yan na ho ang natira sa kusina ni ma'am. Yun palikuran namin sa'yo. Ito ho ang palikuran. So nakabitin na ho yung Kaya, bahagi ng konkretong pader na yan at ito'y sadyang delikado na. Sa Sitio Laray, Barangay Binabag sa lungsod ng Bogo, ilang kabahayan ang natabunan ng pagguho. May eksklusibo tayong kuha ng retrieval operation sa mga biktima mula sa DPWH Region 7 Equipment Management Division. Pahirapan ang pagpasok sa lugar na ginamitan ng backhoe para maalis ang malalaking tipak ng bato na dumagan sa mga bahay. Yung bahay na una namin kanina ng patay, bali, at na nagbato talaga, malaking bato. Kung makikita nyo, kung papasok kayo yung tulog, malaking bato talagang pagka... Engineer, isang pamilya lang ho ito? Isang pamilya, sir. Ilan po yung nakita niyong inabutan ninyong wala ng buhay? Inabutan namin 3 patay. Tapos may ina, 2 anak na lalaki. Yung ama, naunang na-retrieve, patay rin. Kung yung makikita ko, yung tapyas doon sa bundok na yon, mga kapuso, bumagsak ko yung bahagi ng bundok na yan. Ang masaklap, merong residential area sa paanan. Ang sinasabing biktima ko at nadaganan, 6 katao. Sa gitna ng aming coverage, niyanig kami ng aftershock ng lindol. Ang kaanak ng mga biktima na si Richard, sugatan din. Biglang lindol, ang malaking bato may tama sa ilang balay. Ito na ang sitwasyon sa Cebu Provincial Hospital na pinaglagakan kanina ng mga nasawi dahil sa lindol. Mga kapuso, ganito po ang sitwasyon ngayon sa labas ng Cebu Provincial Hospital dito sa Bogo City. Ang mga pasyente sinilabas po dito sa open area. Dito po sila ginagamot ngayon dahil po sa pangamba na magkaroon na naman ng malakas na pagyanig. Yun ho mga cadaver bags ay naroon sa area na yun. Pero ayon ho sa mga otoridad, wala na ho yung mga gabi ng mga nasawi sa lindol at nailipat na sa punerarya. Mel, Vicky, ipakikita ko ang sitwasyon ngayon dito pa rin sa Cebu Provincial Hospital. Nasa kaliwa ko ang open ground na nagsisilbing paradahan ng mga sasakyan. Pero ngayon, dito naroroon ang mga pasyente ng ospital. Kung inyong makikita, yung mga dalubhasa, yung mga doktor, pati yung mga nurses, nariyan ngayon at inaasikaso yung mga kapuso nating may mga karamdaman. At ito ay magpapatuloy pa rin hanggang sa lumaon dahil ang binabanggit sa atin ng mga otoridad, maya't maya kasi ang aftershock. So nakikita nilang mas ligtas muna manatili ang mga pasyente at yung mga kababayan nating may karamdaman dyan sa area na yan. Dito rin sa area na ito, hinimlay yung mga biktima ng lindol na nakabalot sa body bag na nakita una sa mga social media pages. At ang binabanggit naman sa atin ng Philippine National Police Regional Field Unit 7, ang lahat ng mga labi ng mga nasawi ay naialis na at nasa punerarya na.
So yan muna ang latest mula dito pa rin sa harapan ng Cebu Provincial Hospital sa siyudad ng Bogo. Mel, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Emil. At dahil na nga epicenter ng lindol, malaking problema ngayon sa Bogo ang dami ng mga nasawi at mga kailangang bigyan ng atensyong medikal sa Bogo City. Nakatutok pa rin live sa Bogo si Alan Domingo ng GMA Regional TV. Alan, kamusta na? Okay. Vicky, kalunos-lunos ang sitwasyon ng mga nasugatan sa lindol dahil puno na ang Bogo Provincial Hospital. At kani-kanina lamang nasa tabi lang nila ang mga cadaver bags ng mga nasawi sa lindol sa harapan ng ospital. Sa lakas ng lindol kagabi, nadaganan ang mga pader ang hilera ng 10 bahay na ito sa Barangay Pulang Bato ng Bogo City. Pero lalong masakit ang pagpanaw dahil dyan ang 7 taga rito. Sa pamilya Katarman halimbawa, 4 na miyembro ang namatay kasama ang buntis na madugang nilito. Mangayo lang ko og inabang bahin sa financial sa akong anak ug sa akong apo nga mahipos na ko. Maging sa Bogo Provincial Hospital, sunod-sunod ang dating ng mga bangkay mula sa iba't ibang lugar sa lungsod at ibang bayan sa Northern Cebu. Nagpapang-abot na ang mga sasakyan ng mga punderarya at mga ambulansya. Kaya sa ilang punto, pati si Governor Pamela Baricuatro ay nagtatraffic ng mga sasakyan sa ospital. Lalo't may mga sugatan din na itinatakbo rito o ililipat naman sa iba pang ospital sa Cebu. Nasa 69 na ang patay at 186 ang sugatan sa buong probinsya as of 12:14 kaninang tanghali. Pero pinangambahang aakyat ang bilang habang nagpapatuloy ang rescue at retrieval operations. Karamihan ng patay ay mula sa Bogo, ang epicenter ng lindol. Meron din sa San Remigio, Medellin, Tabugon at sa Taboylan. Kaya humihingi na ng tulong ang Kapitolyo sa national government at mga NGO. We need to transport patients here sa Bogo kay puno na kaayo diri sa Bogo. Unya kinahanglan na gyud sila kanang uban surgery, orthopedic, specialized na kayo ang needs ani nila. Ayon sa DSWD, 27,000 pamilya ang apektado sa buong Northern Cebu. Pangako sa Social Welfare Secretary Rix Gatchalian. First, the relief, like I mentioned kanina, family food packs, ready-to-eat meals, kitchen, mobile water supply, kasi relief yung immediate. Now, for rebuilding, we will always resort to emergency cash transfers. Pinamamadali naman ni Public Works Secretary Vince Dizon ang pag-aayos sa pinsala sa ospital ng Bogo, pati sa mga kalsada at tulay. Nasa 2 bilyong piso na ang danyos sa infrastruktura. Vicky, patuloy pa ring naranasan ang medyo malakas na aftershock kaya nagdulot ito ng takot at pangamba ng ating mga kababayan. Samantala, humihingi sila ng tulong katulad ng ready-to-eat na pagkain at tubig na mainom. Vicky. Maraming salamat sa iyo, Alan Domingo ng GMA Regional TV. Mga kapuso, patay nang mabagsakan ng bahagi ng sports complex sa San Remigio, Cebu. Ang ilang kasali po sa liga sa isang ospital naman sa Cebu City, nagkumahog na ilikas ang lahat ng pasyente matapos po ang pagyanig. Nakatutok live si Fe Marie Dumabok ng GMA Regional TV. Fe! Emil, dahil ramdam sa halos buong Cebu ang malakas na lindol kaya karamihan sa mga Cebuanos ang apektado, lalo na sa northern Cebu na siyang malapit sa epicenter. Ginawa ko ang simbahan, di na. Bitak-bitak na at maraming bahagi ng Archdiocesan Shrine of Santa Rosa de Lima ang pinaguho ng lindol kagabi. Pero itinira ang imahin sa harap ng simbahan na tila simbolo ngayon ng di nagaping pananampalataya ng maraming Cebuano. Nawala ng kuryente doon, maging sa lungsod ng Danao. At sa buong probinsya, maraming negosyong apektado, tulad ng gumuhong branch ng isang fast food chain sa Bogo. Pero sa ngayon, pagliligtas sa mga posibleng buhay pa ang prioridad.
Sa sports complex ng San Remigio, halimbawa, kung saan may paliga ng yumanig ang lindol, hindi sumusuko ang mga rescuer. Kahit pa may mga patay na ng matagpuan. Sa iba't ibang lugar kung saan kailangan, nagpadala agad ang kapitulyo ng mga tauhan, heavy equipment at rescue equipment. Pero maging mga ospital kung saan maaaring itakbo ang mga sugatan na apektuhan ng lindol. Ang lahat ng pasyente ng Cebu City Medical Center agad na inilabas. Kabilang sa kanila ang 3 sanggol na isinisilang sa kasagsagan ng lindol at ang kanilang mga ina. Sa Cebu City pa lang, 5 na ang sugatan sa lindol. Kabilang ang 20 anyos na si Jezreel na nagtamo ng bali sa kanang kamay nang madulas habang lumilindol. Sumabay pa sa problema ng ospital ang pag-ulan kagabi. Kanina, walang ulan, di ba? Opo. So, ang decision natin with the doctors na ilabas natin because we expect na mayroong aftershocks. Well, mayroon tayong mga tent pero hindi kasya. So, what we decided with the doctors na dyan lang tayo sa first floor. 2:00 na kaninang madaling araw na ibalik sa ospital ang mga pasyente matapos matiyak na wala ng aftershocks. Nagdulot din ng panic lalo sa matataas na gusali tulad ng mga empleyadong ito na galing pa sa 16th floor. Pinakalma sila ng mga kasama at ligtas namang nakalabas. Business as usual, Emil, sa lahat ng mga offices sa lokal na pamahalaan sa lalawigan ng Cebu. Pero bago pinapasok ang mga kawani at kliyente sa mga munisipyo at City Hall, damage assessment at inspeksyon sa structural integrity ang ginawa muna ng mga otoridad. Emil? Maraming salamat at ingat, Femari Dumabok ng GMA Regional TV. Mahigit 1,000 aftershock ang inaasahan ng PHIVOLCS kasunod ng magnitude 6.9 na lindol kagabi na pinakamalakas sa kasaysayan ng Northern Cebu. Posible ring gumalaw ang iba pang fault system na malapit po sa episentro ng lindol. Nakatutok si June Veneracion. Pinakamalakas sa kasaysayan ng Northern Cebu ang tumama na magnitude 6.9 na lindol kagabi. Sabi ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS. Mahigit 800 aftershocks na ang naitala ng ahensya kaninang umaga na pwede pa raw tumagal ng ilang araw, linggo o buwan. In-expect po natin yan. More than 1,000 aftershocks. Pero again, hopefully po lahat po ito'y mahihina lamang. Intensity 7 ang pinakamalakas na pagyanig o paggalaw ng lupa na nilikha ng lindol resulta ng paggalaw ng isang offshore fault sa lalim na 5 kilometro. Naramdaman ang intensity 7 sa epicenter ng lindol sa Bogo City, Daan Bantayan, Medellin, San Remigio at Tabuelan sa probinsya ng Cebu. Paliwanag ng PHIVOLCS, side to side o horizontal ang naging paggalaw ng fault kaya hindi lumikha ng tsunami, hindi tulad kung ang galaw ay pataas o pababa. Malawak po no yung may reports po sa aming pagyanig. Umabot nga po sa Zamboanga sa south, intensity hanggang dun po sa bandang Quezon. Ayun po. So malawak po dahil po, again, may kalakasan po ang lindol at ito po ay may kababawan din. Sa pamamagitan nitong earthquake simulator ng PHIVOLCS, titingnan natin kung gaano nga ba kalakas ang intensity 7. Kasama ko si Glenn Huego ng DZWB. Tingnan natin. Mawawala ka sa balanse. Mawawala ka sa balanse rin pala. Imagine mo to kung niyuyug ng ganito yung mga bahay, di ba? Paano pa kaya? Pero syempre, iba pa rin talaga ang pakiramdam ng aktwal kung ikukumpara sa simulator lang. Sa report ng Office of Civil Defense, nabagsakan ng debris ang karamihan sa mga nasawi na base sa kanilang tala kaninang umaga ay umabot na sa 6 na po. Pinangangambahang marami pa ang natabunan na kailangang i-rescue. Critical daw ang unang 24 oras mula nang tumama ang kalamidad, kaya kailangan mabilis ang search and rescue operations. Maraming casualties sa Bogo kasi highly urbanized siya, no? Maraming infrastructure doon. Malaking factor din na gabi siya nangyari. Sabi ng PHIVOLCS, posibleng gumalaw ang iba pang fault system na malapit sa epicenter ng magnitude 6.9 na lindol. Pero masyado raw itong malayo para makaapekto sa Metro Manila, kung saan matagal ang pinangangambahang tumama ang The Big One o ang magnitude 7.2 na lindol. Para sa GMA Integrated News,
June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, nakatutok pa rin tayo sa epekto ng lindol dito po sa Cebu na naramdaman din hanggang sa lalawigan ng Iloilo. Nakitaan po ng mga bitak ang mismong Kapitolyo at apektado rin ang pasok sa mga paaralan. Nakatutok si Zen Kilantang Sasa ng GMA Regional TV. Nakitaan ng mga bitak ang dingding at palikuran ng Iloilo Provincial Capital nang suriin ng mga otoridad kaninang umaga. Kasunod yan ng pagyanig na dala ng magnitude 6.9 na lindol sa Cebu kagabi na naramdaman din ang lakas hanggang sa Iloilo. Ayon sa Iloilo PD-RRMO, bukod sa mga bagong bitak, may ilan ding matagal ng bitak at lumaki lang dahil sa lindol. Those who have 4 to 5 stories building, i-ensure gidanay ang structural integrity. Ang mga municipal building officials, ang mga municipal engineers, individually, private and public buildings should be inspected. Maliban dyan, wala naman daw nakitang structural defect sa gusali kaya tuloy ang trabaho roon ngayong araw. Nausog naman sa alas 10 kaninang umaga, nagsimula ang normal operation sa Iloilo City Hall dahil nagsagawa rin ng assessment ang mga otoridad para tiyaking ligtas sa panganib ang naturang building at ang katabi nitong legislative building. Siyempre para safety man kami, ari ding obo, so dapat safe kami kay ari sila. Nagsagawa rin ng rapid visual assessment ang DPWH-6 sa iba pang gusali, simbahan, tulay at istruktura sa Western Visayas. Kabilang ang kontrobersyal na Ungka at Aganan flyover. We will be making the urgent recommendation if need, no? Makita kita the structural defects nga serious that will warrant nga i-discontinue ang use anay isang building na o structure, no? We'll do it. Dahil pa rin sa lindol, sinuspende muna ang face-to-face classes sa 46 na mga LGU sa buong Region 6. 1,120 na mga paaralan yan kung saan mahigit 400,000 na learners ang nagpatupad muna ng alternative delivery mode. Based on the information coming from our DRRM focal person here sa may regional office, ongoing ang assessment as we speak sa aton sining mga facilities, sa aton sining mga eskwelahan kaga mga opisina. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Zen Kilantang Sasa, Nakatutok, 24 Oras. At dahil nga po sa magnitude 6.9 na lindol sa Cebu, nasa yellow alert status ang Visayas Grid hanggang mamayang alas 9 ng gabi. Alauna po ng hapon kanina nang itaas ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang yellow alert. Ibig sabihin, hindi sapat ang reserbang kuryente na maaaring makaapekto sa dinidistribute na supply kung tumaas po ang demand. 11 planta kasi ang nagkaroon ng first outage dahil sa lindol. Dagdag yan sa 16 na hindi na gumagana pa man na pagyanig. 3 planta naman ang tumatakbo na bawas na kapasidad. Doble dagok ang sinapit ng Masbate. Hindi pa man sila nakakabangon sa hagupit ng Bagyong Opong ay naramdaman naman doon ang lindol kahit nasa Cebu ang episentro. Bumisita roon ang Pangulo at sinigurong handa ang gobyernong tumugon sa mga nilindol sa buong bansa. Nakatutok si JP Soriano. Ang mga biktima ng Bagyong Opong ang sadya ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagbisita niya sa Masbate. Pero dahil sa lindol na yumanig sa probinsya ng Cebu kagabi, mabilis niyang ipinag-utos ang pagpapapunta sa Cebu kina DPWH Secretary Vince Dizon at DSWD Secretary Rex Gatchalian. Yan ay upang matiyak na matutugunan ang mga kailangang gawin matapos ang malakas na lindol. The earthquake was very strong. Pagka yung mga ganyang klaseng numbers, that's a very, very big number already. So we're assessing the damage, we're assessing the needs na pangangailangan. Sa inisyal na impormasyong natanggap ng DPWH kaugnay sa lindol sa Cebu, meron na raw ilang kalsada ang nakitaan ng lamat at ina-assess na ang lawak ng pinsala. Sabi ni Presidente, we start with the most immediate needs of relief, clearing the roads, make sure everything is okay, and then we will just move from there. Ayon sa DSWD, handa na ang food packs para sa mga taga Cebu na biktima ng lindol at nakausap na rin daw ng DPWH ang mga LGU sa Cebu. We assured the local chief executives that the national government, all of us, pati DSWD, is ready to help. In fact, as we speak, we have 300,000 family food packs in Cebu already. Naka-preposition na yon.
Sa gitna ng pagtugon sa lindol, ang Pangulo sinilip naman ang pinsalang dulot ng bagyong Opong. Tinungo niya ang Masbate National Comprehensive High School at Provincial Hospital ng Masbate na parehong napuruhan ng bagyo. Overwhelming ang damage dito. Talagang ang sabi sa akin, kahit yung mga matatanda dito sa Masbate, wala silang naaalala na bagyo na ganito kalakas na dumaan dito sa Masbate. Kaya we have to do a lot of work para ma-recover lahat, makabawi ang tao. Nasa ilalim ngayon ng Masbate sa state of calamity. Sa buong lalawigan, 19 ang namatay at halos kalahating milyong individual ang apektado ng bagyo. Inanunsyo ng Pangulo ang tig 10,000 pisong cash assistance sa lahat ng pamilyang apektado doon at para matulungan daw mismo ang pagbangon ng probinsya. Nag-release ako ng 100 million na LGSF, Local Government Support Fund, para magamit dahil nahihirapan na ang provincial government para na makakapagbayad sa lahat ng kailangang gawin. Ang pinakamalaking problema ngayon sa probinsya ay ang supply ng kuryente na may direktang epekto sa supply ng tubig. Sa buong Masbate nagkalat po ang mga nagtumbahang poste at mga naglalakihang puno gaya nito at dahil naramdaman din dito sa Masbate ang malakas na lindol kagabi, pinasusuri na ng Pangulo sa DPWH ang iba't ibang istruktura sa probinsya para matiyak ang kaligtasan ng mga taga Masbate. Kaka-assess lang natin, magre-reassess na naman tayo because sumunod-sunod unfortunately nangyari, nabagyo na, nagkalindol pa, but I think we can do it. Yes, sabi nga namin dito, bangon Masbate. Mula rito sa Masbate at para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Happy midweek, chikahan mga kapuso. Dasal at tulong ang inalay ng Kapuso Stars para sa mga apektado ng magnitude 6.9 na lindol sa Cebu. Kabilang dyan si Shuvi Etrata na may mensahe rin sa kanyang mga kapwa Cebuano. Makichika kay Aubrey Carampel. Sa lakas ng magnitude 6.9 na lindol na yumanig kagabi sa Cebu, nahulog at nabasag ang mga ilaw sa St. Peter the Apostle Parish sa isla ng Bantayan kagabi. Bumagsak ang harapan ng simbahan na mahigit 400 years na ang tanda. Isa lang ang simbahan sa mga nasira sa probinsya na kinalakihan ni Shuvi Etrata, kaya panalangin niya para sa mga kababayan niya. Sa mga taga-Bugo diha, sa mga taga-Sanrem, padayon lang mo sa pag-ampo. Ayaw mo o give up sa mga nasalanta o sa mga naglisod karon. Akong pag-ampo na ninyo, unta mag-remain strong ra mo, ayaw mo give up. Naami, magpadala mi og tabang para sa inyo ha. Together dilita mo suko, dita ayaw mo kabalakan na arami diri para ninyo. O kung saan mo matabang, kaya na mo buhaton para ninyo. Kaya ni nato tanan. Ayon kay Shuvi, malapit lang ang Bugo, ang epicenter ng lindol sa Bantayan Island kung saan siya lumaki. Safe naman daw ang kanyang mga kamag-anak doon, pero nalulungkot siya para sa mga nasawi at biktima ng lindol, kaya nananawagan siya ng dasal at tulong para sa mga kababayang Cebuano. Sobrang grabe yung nangyayari ngayon sa Cebu. So right now, I hope maraming tulong na dumating. Kailangan ng manpower, medical assistance, na pwedeng pumunta sa Bugo mismo. Like a true scout at first female ambassador ng Boy Scouts of the Philippines, nagpaalala si Shuvi na dapat ay maging laging handa at kung maaari ay mag-volunteer. Nagpadala na ako ng tulong sa LGU doon, volunteers natin doon. Kung kaya ko nga lumipad na ngayon para tumulong, magagawa ko. Pero baka hanapan ko ng schedule na pumunta talaga doon at magbigay ng tulong sa mga taga Cebu. Ang kapwa Cebuana at Encantadia Chronicle Sangre co-star na si Manilyn Reynes nagpost naman ng panalangin at nanawagan din ng tulong. Dasal din ang panawagan ng gumaganap bilang si selebe sa Encantadia na si Gazini Ganados. Ang fellow Cebuana at Sparkle Beauty Queen na si Bea Gomez nanawagan din ng tulong for Cebu at nagbabala sa aftershocks. Si Cruz versus Cruz star Vina Morales, ipinagdarasal din ng mga taga Cebu at ang mga taga Bugo na kanyang hometown.
Ipinost din ni Vina ang mga accounts ng GMA Kapuso Foundation kung saan maaaring magpaabot ng tulong. Nagsama-sama rin ang mga bumubuo ng TikTok Lock sa pagdarasal para sa mga naapektuhan ng lindol. Kami po ay nakikidalamhati at patuloy na nagdarasal para po sa mga kababayan nating nasalanta ng lindol sa Cebu at iba pang probinsya sa Visayas. Aubrey Carampel, Nakatutok, 24 Oras.